Hi friends! Nandito ako sa Avalon Zoo. Ito ay isang malaking facility dito sa Rodriguez Rizal. Imagine 7.5 hectares. Tapos this is a zoo na parang home ng more than 3,000 specimens na mga exotic wildlife representing more than 500 species of birds, mammals, reptiles, and syempre marami pa. Pero sa mga exhibits and educational tours, ini-encourage ng may-ari ng zoo na yan yung opportunity to learn more about the wildlife, yung conservation status, yung efforts to preserve this species na makikita natin mamaya. At ang pinaka-importante, yung pag-protect sa environment. Pumasok kami ng 9 a.m. tapos lumabas kami ng 12:10. Imagine it took us for like 3 hours to walk around. Tapos, di mo lang mamalayan na tapos na pala, nakaikot na kami. Di mo na malayan ng oras cause there's a lot of animals to see. Mga iba-ibang klase ng birds. Siyempre, yung mga giraffe, meron ding mga hippo, tapos yung snakes. Yung nila, yung mga ano bang tawag ng home cage? Basta yung space nila, it starts at number 1. Tapos, akala namin hanggang number 37 lang. Pero hanggang number 70. O, kita mo naman, maiikot mo ba kagad yun? So, it took us mga 3 oras. Ang pinaka-last nila na dun sa number 70 are yung mga snakes. Kaya, yun, hindi namin masyadong sinilip. Sinilip lang, pero hindi namin pinuntahan talaga. So, ikot na tayo, start na tayo dito. Makikita mo naman yung mga labels nila, yung mga picture nila dyan, mga birds, iba-ibang klase. Just keep on watching, ma-observe mo naman dyan. Surrounded din tong zoo na to ng malalaking puno, kaya hindi masyadong mainit. Meron naman din bubong. At saka, itong zoo na to for me, it's a great source of entertainment para sa mga bata. Kasi nakaka-interact sila with animals. Nakaka-experience sila kung pakainin using a long stick dun sa food na ilalagay, na itutusok. Ang food ng mga animals ay fruits and vegetables. Yung apo ko nga is only 2 years old and 4 months. Pero na-appreciate niya na yung mga animals. Tapos na yung mga kids na to na natututo sila yung mga practical knowledge ba. You will see here yung space ng orangutan, pinakamatanda na halos hindi na gumagalaw. Tapos dun sa baba niya, merong mga cats, mga pusa na hindi na makatalon, hindi na sila makawala kasi merong body of water doon, surrounded sila. Just like yung ibang spaces din ng mga lion and mga tiger and basta lahat ng animals, yung body of water na yon may grass sa ibabaw. Ma-observe mo naman dyan, parang protection na rin sa mga visitors ba. Yung crocodile parang hindi gumagalaw Parang statue lang pero totoo yan, baka biglang tumalon. Sabi ng mga experts, yung mga crocodile, tsaka yung ibang animals dito, gising sila sa gabi. Kaya pag araw, hindi sila masyado active. Kaya nakita mo kanina na hindi sila masyadong merong movement. Pero iwas ka na lang ng lumapit din kasi baka biglang tumalon. Kasi ganun din daw yun Ayan siya Behave na behave siya dyan pero once provoked, baka biglang kagatin, kainin. Yay! Andyan yung hippo. Alam niya na papakainin na siya, Yan. Gutom na gutom. Very shiny yung skin niya. Malaki. Pero ang alam ko sa hippo, masyadong malaki. Pero yan parang medium built lang. Another one daw. Gutom na naman. Kulang. Sige. Dito tayo sa bird section. Very colorful sila. Ako, nagpa-picture ako dyan, pero you have to pay 50 pesos. 50 pesos, 1 bird each. Pero sa isang bird lang ako. Ayan look at me. Yan. So, dito naman tayo sa giraffe. Waiting again to be fed.
So, nakalagay dito, feed the giraffe. Bumili kami ng apples, 100, 5 pieces, para dito sa giraffe na to. So, okay, wait lang ha. Ayan na, get ready. Papakainin ka na, you'll be fed later. So, 1, 2, 3, 4, 5. Bilisan mo daw. Ikaw naman, oh. Tagal-tagal. Andyan na. Yan, okay, go. See? Kain. Enjoy lang ang giraffe natin. Ay, nako, nakakaano naman din. Parang nakakaawa. Ganun talagang pet lover, maawain. Ganun ako eh. Especially sa dogs. Ayan, another bite na naman. Dito, pwedeng lumapit kasi mga chicken naman sila. Kaya, pinakain na naman ni Apo yung chicken. Eh, enjoy naman siya. Parang hindi nakaramdam ng pagod. Yun o. Okay, andyan. Kain na baby. Kain ng baby chick. Chicken na siya, malaki naman. Observe lang dyan o. Hindi naman siya natakot. Parang very exciting naman siya. Tsaka interesado siya sa age niya. So, dito naman tayo sa peacock. Tignan mo naman ang peacock na to. Ang ina-expect ko, colorful siya. Pero dark lang siya, oh. Parang navy blue lang. Itong area na to, ito yung oldest orangutan sa taas. Pero itong pinakita ko sa baba, ayan yung nandyan yung mga pusa na hindi na makalabas kasi dyan surrounded sila ng body of water na mayroong grass sa ibabaw. Na hindi sila makatalon. For their safety na lang, dyan na lang sila nakatira. Iniitsahan na lang sila ng pagkain. Ayan yung orangutan, oh. Ganyan lang, di na siya tumatayo. Ito naman yung lion. Ito yung isang peacock na malnourished, na kulang din sa colors. Pero, okay lang. African ostrich ang tawag. Isang variant na galing doon. Ito yung mga duck. Ordinary lang naman yung mga duck. Yung mga may flamingo dyan. Andyan siya. Yung dalawang klase, lesser at saka greater flamingo. Ayan oh. Madami sila oh. Nagkakaroon sila ng barkadahan. Meron silang pinag-uusapan. Na sila lang nakakaintindi. Ito yung tiger na pabalik-balik lang siya. Lakad. Tapos hanggang doon lang siya sa gitna. Balik na naman. Ayan siya oh. Once na umaabot na siya doon sa gitna ng bridge, balik na naman siya doon sa left. Parang nag-exercise na lang siya. Look. Ayun na naman. Hanggang doon lang siya, no? Tapos ito naman yung mga baby tiger cub ba ang tawag doon. Nahanapan pa sila ng space kung saan sila lalagay. Kasi lumalaki na sila at saka ang dami nila, oh. Parang hirap saan i-maintain sila. Saan sila ilalagay. Yun, yung aking apo, watching, observing. So, mga students, kids, pati na rin adults, lola, lolo, pwede na kayong pumasyal dito. That's it. Pagod na rin sa kakasalita habang kumukuha ng video. Okay, that's all.